Hello guys, it's me Nymphy, ay young mini vlogger ng South Cotabato. Ngayong hapon nga ay papunta kami sa bahay ng kapatid ni Papa. Birthday niya nga ngayon kaya kahit sobrang layo ng bahay niya ay pinuntahan talaga kami dito para imbitahan. Hindi nga namin kasama nito si Papa kasi kakarating niya lang sa trabaho. Sobrang dami daw kasi nilang ginagawa kaya napagod daw siya at magpapainom daw siya ng vitamin sa alaga niyang baboy. Naglalakad nga lang din kami nito kasi dadaan daw kami sa may sapa. Magmumotor nga talaga sana kami kasi sobrang layo ng bahay ng kapatid ni Papa. Sabi nga ng pamangkin ko ay hindi pwede na iiwan lang yung motor sa taas kasi marami daw magnanakaw doon at hindi rin daw namin alam kung magagabihan kaming makauwi. May dala-dala nga kami nitong ikobag kasi nagpadala si Papa ng soft drinks para sa kapatid niya. At pagdaan nga namin dito sa my court ay nagsimula na pala yung pageant ng mga bata. Ngayon nga lang din ako nakadaan dito at sobrang ganda na pala ng lugar dito. Dati kasi ay hindi pa nasimento itong daan at wala pang court. Ngayon nga ay sobrang dami na ng tao at dinadayo na. Fiesta nga dito sa purok namin kaya sobrang dami nilang activities. Itong pamangkin ko na naman nga ang pinadala namin sa soft drinks kasi sobrang bigat at nangangalay din yung kamay namin. Malayo pa nga talaga yung lalakaran namin at muntik pa kaming maligaw. Ngayon lang din talaga ako nakapunta sa lugar nila dito kaya sobrang nanibago ako. Halata din naman talaga na hindi ako pala alis ng bahay. Nakakulong lang kasi talaga ako sa kwarto kapag wala akong lakad. Purok Momho na nga daw itong lugar at malapit na daw kami tatawid sa may sapa. Nagrereklamo na nga itong pamangkin ko na maliit kasi sobrang layo daw at pagod na daw siya maglakad. Malapit na nga itong magdilim kaya binibilisan na naming maglakad. Medyo kinakabahan nga ako dito kasi may malaking mangga na dinadaanan namin. Pababa na nga kami dito sa may creek at sobrang ingay pa talaga ng mga kasama ko. Pababa nga talaga itong daan kaya hinawakan ko talaga ng mahigpit itong pamangkin ko. Tawanan pa nga kami nito kasi nadulas yung pamangkin ko sa likuran. Sobrang dulas nga rin talaga ng daan kaya dahan-dahan lang din talaga kami sa pagbaba. Sabi nga din talaga dito ng kapatid ko na sana hindi na lang daw kami tumuloy. Ano yun? May po na lang kanina ko doon. Hindi natin babaan na lang ting. Bab! Nana! Lanak mo na eh! Gunit raw na. Alis sa bundaran. Kasi sekarang diulang ulang. At nakarating nga din talaga kami dito sa may creek kaya binibilisan na namin yung paglalakad namin. Binabad nga ng pamangkin ko itong paa niya sa may tubig kasi sobrang dumi daw. Gusto niya nga daw sana nito maligo kasi sobrang liit lang ng tubig. Sabi ko na nga dito sa mga pamangkin ko at mga kapatid ko na bilisan na naming maglakad. Baka kasi ay hindi lang namin mamalaya na umuulan na pala sa taas at bigla lang lalakas ang baha. Dito kasi dumadaan yung tubig galing sa taas kaya sobrang delikado lang din talaga dumaan dito. Huling punta ko nga dito ay bata pa ako at sobrang lakas ng agos ng sapa dati. Napagod na nga talaga ako nito sa paglalakad pati itong mga pamangkin ko. Medyo madilim na nga rin ito kaya binibilisan na namin kasi medyo natatakot na ako. Dinadaan lang talaga namin sa tawa para hindi rin matakot itong mga pamangkin ko. Sabi nga ng pamangkin ko nito ay malapit na raw kami makarating kaya kunting tiis na lang daw sa paglalakad. Mabuti na lang talaga ay kasama namin itong pamangkin kong lalaki kaya medyo hindi kami natatakot. Nagamit ko na nga rin itong flash ng cellphone ko kasi madilim na at hindi na nakikita yung mga cute naming mukha. Nakarating na nga talaga kami nito at nadadaanan na namin yung mga bahay. Pagdating nga namin ay nakatingin talaga silang lahat sa amin. Medyo marami nga din talagang handa itong kapatid ni Papa. Kaya sabi ko sa mga pamangkin ko na ilagay na sa mesa ang mga soft drinks. Nagtanong nga din talaga itong mga anak ni Mama kung kami lang daw at wala si Papa. Sabi ko nga rin ito sa kanila na kakarating lang ni Papa sa trabaho at medyo pagod siya. Nagtanong nga rin ito si ate kung saan kami dumaan kaya nagtawanan na lang din talaga kami ng kapatid ko. Kanina ko pa nga talaga tinatawag to si Mama kaya lumabas din siya. Mano nga din talaga ako nito agad at sabi ni ate ay nagtatampo daw to siya. Akala niya daw kasi ay hindi pupunta yung mga pamangkin niya kasi ano na oras. Napasabi nga daw siya tuloy na sana hindi na lang siya naghanda. Kaya pagdating nga talaga namin ay sobrang saya niya. Pag matatanda nga naman talaga ay sobrang bilis lang magtampo. Binigyan nga din to siya ng regalo ng apo niya kaya sobrang saya niya din. Pabiro ko nga sabi dito kay Mama na sa susunod na lang ako magbibigay kapag mayaman na ako.
Dumating na nga rin dito ang iba niyang pamangkin kaya mas lalong sumaya si mama. May dala nga rin to si Kuyang Cake at parang maiyak-iyak na si mama sa sobrang saya. Itong makumpleto na nga kami ay kinantahan na namin siyang lahat ng happy birthday at nagdasal na rin sa mga pagkain. Kahit hindi nga daw kami kumpleto at wala dito yung mga kapatid niya ay masaya na daw siya kasi nandito yung mga pamangkin niya. Kumain na nga rin kaming lahat nito at nag-share lang kami nitong pamangkin ko. Ito nga rin mga kapatid ko ay binilisan na nilang kumain. Gabi na raw kasi at babalik na naman kami sa dinaanan namin kanina. At pagkatapos nga namin ay nagpaalam na kami sa iba naming pinsan na mauna na kami. Tahimik nga lang talaga kaming lahat naglalakad nito pero yung kaba namin ay umabot na hanggang langit. Binabad ko nga itong pako sa umaagos na tubig kasi sobrang dumi. Ito nga ang kapatid ko at pamangkin ko ay naalala pa talaga nila na may nag-suicide dito. Kaya sobrang natakot kami at nagtakbuhan na rin itong mga kapatid ko, baka daw nasa likod lang nila. Mabuti na lang talaga ay marami ng bahay dito sa tinakbuhan namin. Pinadalhan nga rin ako ni mama nitong pansit na para daw kay papa. Sa wakas ay nakarating na rin kami dito sa bahay. Kaya hanggang dito na lang mga guys. Maraming salamat sa panonood. Bye bye!